Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Seri 47. Pagsaulog sa Independence Day sa Dakbayan sa Subo, gastuhan ug mukabat sa 3 milyones ka pesos. 1.2 million pesos itabang sa nasod sa mga apektado sa bagyong Aghon dito sa Luzon. Laing tulo ka tindahan nga namaligyag ilimnong makahubog, giisuan og cease and desist order sa Mandawi City Government. Kapin 300 ka mga suspects sa krimen nasikop sa PRO7 sa managlaing operasyon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Seri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, gipangayong pundo sa moabot og 11 milyones ka pesos alang sa pagsaulog sa Independence Day gikwaan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Gihimo na lang kini nga 3 milyones ka pesos ang kasayuran ihatod ni Sherissa May Oy. Gipaubsan gikan sa 11 milyones ka pesos ngadto sa 3 milyones ka pesos ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pundo alang sa selebrasyon sa Independence Day. Kinuman nga mipatuman og lawom nga pagsusi si Garcia sa mga kalihukan sa syudad, lakip na ang pagpahunong sa mga dili importante nga punduhanan kaniadto ubos sa pagdumala ni suspended Mayor Michael Rama. Mayor, another issue na Mayor, Independence Day is coming up. What's our plans for the city? Well, I'll be honest with you. I received a proposed budget of 11 billion when I sat down, and I'm happy to announce that I trimmed it to 3 million. Okay, so it also it's also lower, relatively lower to last year's actual expenses, about 5 to 6 million. So I really cut down the expenses this year's Independence Day. So, Lakip nga yang gitangtang mao ang inter-barangay activities, ceremonial dinners, Santa Cruzan ug uban pa nga walay koneksyon sa Independence Day. Imbis month-long celebration ang Independence Day, himuon na lang kining usa ka semana ug masatagan og highlight ang adlaw sa Independence Day inig Hunyo 12. one item that we cut down was the barangayan. No, murabag sinulog sa barangay. 6 contingents unya na ay subsidies. So dito ang dako kayo. So I trimmed it down, not because I didn't want it, but because number one, they didn't have time, and number two, it was not so much relevant to the Independence Day celebration. That's number one. Number two, I also trimmed down the testimonial dinner. So remember last time it was in New Star Matingali. So I also trimmed it down because I thought it was medyo mahal ba, no? So that's about 1 million or something. So I also cut that down. Sherissa May Oy, CCTN News. Kagamhanan sa nasod Pilipinas migahin og 1.2 million pesos isip abag sa mga apektado sa bagyong Aghon. Nasinati sa Luzon ang pagbaha sukad pa niadtong Domingo tungod sa kusog nga uwan nga dala sa maong bagyo. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Migahin ang kagamhanan sa Pilipinas og kapin 1.2 milyones pesos aron ayudahan ang mga apektado sa bagyong Aghon. Matod sa Twitter post ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gianda mismo sa kagamhanan ang kapin 3 bilyones pesos nga standby funds.
Naka-preposition na usab ang mga relief goods aron mahatag dayon ngadto sa mga apektadong pamilya. May pasali ginoon si Marcos Jr. nga magpadayon ang mga ahensya sa gobyerno aron pag-abag sa matag komunidad ug masiguro ang luwas ka kahimtang sa kinabag-an. Dungan ka na sa pag-awhag sa ubang mga Pilipino nga magmatngon ug unahon pirmi ang kaluwasan sa kaugalingon taliwa sa mga katalagman. Gimanduan usab ni Marcos Jr. ang mga LGUs, emergency services ug ubang ahensya nga i-monitor pirmi ang sitwasyon ug ihatag ang mga panginahanglanon ngadto sa mga naapektuhan. Sa ihap gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ana sa 513 ka mga pamilya ang apektado gikan sa managlahing barangay. Samtang naangol ang 4 ka mga tawo human nga nangatumba ang mga kahoy tungod sa kakusog sa hangin nga dala sa bagyong Aghon. Gian Navarro, CCTN News. Metropolitan Cebu Water District gihatagan na og pagtugot ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga makasugod na sa pipelining sa bukirang bahin sa syudad aron makasupply na kini og tubig sa 11 ka mga barangay sa North District nga nalangay nag-usa ka tuig. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa May Uy. Gihatagan na og pagtugot ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang Metropolitan Cebu Water District nga magsugod na sa ilang pipelining sa bukirang bahin sa syudad. Kinuman nga kapin usa ka tuig nga nalangay ang paghatag og excavation permit sa MCWD aron nga unta makatrabaho na og paghatag og tubig sa 11 ka barangay sa North District gikan sa water source niini sa barangay Lusaran. A year and 2 months wa pa maaksyonan. So I immediately instructed our city administrator to get all of those permits because para kanato essential kayo ang tubig para sa itong mga kaigsunan, labi na sa panahon karon na we are in El Nino, no? So here are the 5 applications for the permits required. These are all already complete except lacking na lang my signature. So I will sign it. Nagbalaomon sab si Garcia nga ang paghatag niya o pagtugot ngadto sa MCWD makatag kini sila og positibo nga resulta sulod sa 6 ka buwan. Gibanabana nga moabot ngadto sa 5,000 ka mga panimalay ang maabtan sa tubig nga taas nga panahon nga walay tubig nga miaga sa ilang mga gripo. The excavation tomorrow we will issue the excavation permit. Say time frame na to ani general Starting from 6 months to 8 months. So by December na anay musugod og agas sa mga kabutiran. Katong mga mention katong Kambinokot. Yeah. Tanan gyud mountain barangays in Cebu City. Another mountain barangays pagyapon because ang total areas nga atong gi-contemplate is about 11 barangays. Gipasalig ni MCWD Chairman Attorney Joey Daluz nga mohatag sila og suporta ubos sa pagdumala ni Garcia. Gani malipayon siya nga human nga matuman na gyud ang proyekto sa paghatag og tubig sa uban pang barangay sa syudad. In behalf of MCWD Mayor, salamat kayo aning pag-suporta kanamo no sa among endeavor because this is also your kanang plan. We have to provide the water to our constituent, especially Cebu City. Basta naay pa naghiusa, resulta ang garantiya. Gawas silang Daluz ug Donoso mitambong sab sa makasaysayanon nga signing nga mao silang Judeline Mayseno ug ang mga department heads sa MCWD. Sherisa May Uy, CCTN News. Lauman nga dili na maputol ang supply sa kuryente sa Malapascua Island karong semanaha, pinaagi sa 4 ka generator sets nga giabang sa Kapitolyo. Tuyong gisusi ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang 4 ka mga gen sets gikan sa dynamic power aron masulbad ang problema sa kuryente sa maong isla. Sukad niadtong Semana Santa, nagnihit sa suplaya sa kuryente, human napalyar ang usa sa mga gen sets gikan sa distributor nga Power Source Philippines Incorporated. Makahatag og hangtod 2 megawatts sa kuryente ang mahatag sa giabang nga gen sets aron dili na masinati ang rotational brownout. Kini aron makapadayon ilabi na ang mga negosyo sa isla sa Malapascua nga nitabang sa pagpalambo sa turismo sa ilang dapit. Moabot sa 32,000 ka mga household sa Sugbo o Negros Oriental ang makapahimus sa
food stamp program sa DSWD. Matod sa ilang regional director nga nag-agad sila sa mamahimong rekomendasyon gikan sa ulohang buhatan una pa kini ipatuman. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Department of Social Welfare and Development 7 nga moabot sa 32,000 ka mga household sa Subo ug Negros Oriental ang mahimong makapaimos sa food stamp program. Matod ni DSWD 7 Director Shalane Marie Lucero nga nakigalayon sila sa mga LGUs aron magpakisayod sa mga pamilyang maglisod sa pagpalit og pagkaon aron makapahimos. Samtang mas giagad nila ang mga suporta gikan sa local chief executives alang sa mas hapsay nga pagpatuman sa programa. Ang food stamp program unang nasugdan sa mga pilot areas sama na lang sa Metro Manila. Naninguha among programa nga masulbad ang involuntary hunger pinagi sa pagpalit og mga pagkaon gikan sa gihatag nga monetary-based assistance. We have hired already the complete manpower in the region that will run the program. We have written the two governors and the highly urbanized cities na kay forward man nato si Lapu-Lapu and Cebu City to tell them about the program. Nasayran nga kinanang dili miyembro sa 4Ps ang malakip sa makapahimo sa food stamp program. Sud sa tulo ka tuig, makadawat og 3,000 pesos matag buwan ang beneficiaries aron ikapalit og pagkaon gamit ang cash card. Makigalayo na sab sila sa partner merchants aron masiguro nga mapalit sa mga beneficiaryo ang pagkaon nga tugutang mapalit. Nag-agad karon ang DSWD 7 sa mamahimong rekomendasyon gikan sa Central Office ilabi na nga gisugdan ng programa sa Luzon ug Mindanao. Kini aron masiguro nga gawas nga hapsay masunod gayud ang gipatumang lagda nga naninguhang di magutman ang matag Pilipino hangtod 2027. So nutritious food, we have also discussed this with the Nutrition Center and that kinahanglan sa ang kini atong mga beneficiaries will be able to attend a nutrition education session. Gian Navarro, CCTN News. Samtang maayo nga food security taliwa sa climate change gituki sa Regional Scientific Meeting dinhi sa Sugbo. May hinungdanong alang sa DOST ang pagpanguma pinasubay sa kasamtangang klima aron dili na magnihit ang supply sa pagkaon. Mubalik si Gian Navarro sa kasayuran. Managlahing mga issue bahin sa food security ang gituki sa nagpadayong Regional Scientific Meeting sa National Academy of Science and Technology. Nag-abot ang moabot sa 300 ka mga delegado gikan sa sektor sa pang-uma, akademya, private ug government sector alang sa duha ka adlaw nga kalihukan. Pipila sa mga isyung gituki mao ang food system sa kasamtangang panahon, mga bag-ong teknolohiya sa pang-uma pinasubay sa pagtuon ug daghan pa. Taliwasan ay gumang epekto sa El Nino ug nagdanga-dangang La Nina. Nakita ni DOST Secretary Renato Solidum nga may nungdanon alang sa mga mag-uuma ang maong suliran. Sanglit ana sa dakong risgo ang supply sa pagkaon nga sagad maigo sa higayong mutumauman ang mga katalagman gikan sa huwaw hangtod na sa pagbagyo. At kung may kakulangan po sa tamang mga pagkain ang umaabot sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan, nagkakaproblema sa malnutrition, nagkakaroon ng stunting, hindi lumalaki ang ating mga kabataan. Usa sa mga dinapit nga speaker mao ang founder ug COO sa Arca Asia Philippines nga si Neil Clyde Co ug mopaambit kini sa mga nahimo silang 7 ka hektaryang farm sa Dakbayan sa Sugbo. Gawas nga gitabangan nila ang mga sama niyang mag-uuma, nakahatag usab sila og preskong produkto direkta na sa ilang suppliers. Maong mahinungdanon nga ma-practice sa ubang mag-uuma ang ilang mga paagi aron sustainable usab ang mga tamnanan taliwa sa pagbag-o karon sa klima. It's also a big responsibility for us to feed Cebu City. And we don't want to be reliant on other regions, but we have to grow our own crops. Maong nakita sa mga hingtungdang ahensya nga pinaagi sa pag-adapt sa teknolohiya sa natad sa pang-uma, dili na makompromiso ang supply sa pagkaon. Pagkapinan usab kini og suporta ingon man mga lagdang kitagana gikan sa gobyerno. So we come up with a list of resolutions addressed to specific agencies of government or even private entities, including the Office of the President, on how this
problems will be addressed. I understand also that DOST used to have a program of Magsasakang Scientifico and FITS that was turned over to local governments and national support turned over to Department of Agriculture. Pinagi sa pagtinabangay sa managlaing sektor sa mga kalihukan, magpabiling paigo ang supply sa pagkaon bisan pa man sa hagit nga giatubang karon sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, laing tulo ka tindahan nga namaligig ilimnong makahubog, giissuean og cease and desist orders sa Mandawi City Government. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa ato mga balita, Business Permit and Licensing Office na issue og cease and desist order sa laing tulo ka mga tindahan sa Mandawi City tungod sa pagpamaligya o pag-serve og ilimnong makahubog ngadto sa mga minor de edad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang tulo ka establisemento na himutang sa barangay Magikay sa syudad sa Mandawi. Giingon nga ang mga tindahan na maligya og nag-serve og ilimnong makahubog sa mga minor de edad ato sa inspection sa Business Permit and Licensing Office kun BPLO. Kinihuman nakarawat sila og reports gikan sa mga concerned citizen ang maong mga tindahan na himutang duol sa tunghaan sa maong barangay. Nila na ilang main businesses usually kay mga restaurants kanagan may mga sudan. However, they already serve liquor niya kagabihin na sila o nilang activity which is video. So, wala siya mahulog sa resto bar or something. Ang cease and desist order nagdili sa mga tindahan sa pagpamaligya lang og ilimnong makahubog labi na sa mga minor de edad ubos na sa ordinansa sa syudad. Katong detrimental siya sa youth, nandoon siya sa eskwelahan, but ang another reason as well na bukat which made us serve the cease and desist kay wala sila business permits.
including the license to sell and license to serve. Ang BPLO kanunay nga nag-inspeksyon sa mga establishmento, pag-check sa ilang mga permits, lakip na ang ilang pagtuman sa mga lagda sa ordinansa sa dakbayan. Sa niaging mga buwan, naka-issue na usab ang BPLO og cease and desist order sa mga malapason nga negosyo. Gipahinumduman ang mga negosyante nga mosunod sa balaod aron malikayan nga masilutan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Hatagan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia og executive power ang mga konsehal sa dakbayan sa Sugbo. Kini aron magsilbing overseer ni Garcia sa mga departamento sa syudad ubos sa tagsa-tagsa ka mga komitiba sa konsehal. Sama na lang kang Konsehal Francis Espares nga mo'y chairman sa Committee on Social Services. Councilor Joel Garganera sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Councilor Renato Osmeña sa Office of the City Market, Councilor Noel Wenceslao sa City Assessor's Office, o Councilor Jerry Guardo sa Department of Engineering and Public Works. Plano sab nga himamato ni Garcia ang minority councilors kung uyon sila nga muabag sa tagsa-tagsa ka mga komitiba. Apan giklaro niya nga siya isip acting mayor maogyapon ang final say sa mga desisyon sa isig ka departamento. Moabot sa 133 ka mga individual sa Lapu-Lapu City nga uwahin ang nakaparehistro sa ilang birth certificate pagkakupot na sa ilang birth certificate gikan sa Philippine Statistics Authority. Kini pinaagi sa Birth Assistant Registration Project sa Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Tungod sa pagpakigalayon sa Lapu-Lapu City Government ngadto sa Philippine Statistics Authority kon PSA, 133 ka mga lumulupyo sa dakbayan ang nakakupot na sa ilang PSA issued birth certificate karong adlaw. Niadtong tuig 2022 ang Lapu-Lapu City ug PSA nagpinirmahay og Memorandum of Agreement para sa Birth Registration Assistance Project kon BRAP. Ang mga programa nagtinguha nga marehistro na ang libuan ka mga upunganon nga wala pay record sa PSA pinaagi sa local civil registrar. 2 years na ni siya para lang pagtabang nato aning mga atong lumulupyo sa Lapu-Lapu nga wala pa marehistro. Kung diin aron nga makaproseso ang kadtong wala pa marehistro, gipasar sa konseho ni adtong tuig 2022 ang Ordinance number 06-0250-2022 aron malibkas ang 280 pesos nga late birth registration fee. Samtang ang counterpart usab sa PSA mao ang libreng pagproseso sa mga birth certificate sa mga benepisyaryo. Ang maong programa dili lang limitado sa mga bata apan para kini sa tanan nga wala pa marehistro. Gani sa 133 ka mga benepisyaryo karong adlaw, ang birth certificate sa 78 anyos mao pinakataas nga edad nga gihikay sa PSA. Samtang ang mag-62 anyos na karong Hunyo 12 nga si Elvira Coutura Salva ang usa-usab sa nalakip sa mga benepisyaryo kinsa dakong kalipay ang gibati tungod kay kung dili tungod sa iyang pagpamiyembro sa senior citizen, dili niya mahibaw-an nga wala pa di ay siya marehistro. Kuan ko sa barangay Marigondon kay dugay naman jud kay ko diha nagpuyo. Moto na may free nga kuan sila si mayor. Yeah, moto nagpalit registered ko. So, wa jud ko kasabot sa ako gibati ba na dili na jud ko kuluro. Base sa census sa PSA, aduna pay 2,900 ka mga individual sa dakbayan ang wala pa gihapon makaparehistro nga padayon pang gipangita karon sa LCR. Maong nanawagan ang mayor ngadto sa matag barangay sa pagpangita kanila aron marehistro na usab sila ilabi na nga gibayaran na sa dakbayan ng ilang processing fees ug ang ilahan na lang mao ang pagproseso niini. Parang nanawagan ko sa mga kapitan na i-locate na to, no? Ang katong mga naa sa mga ngalan para ma-avail nila ang Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nakalusot sa first reading sa session sa Konseho sa Syudad sa Mandaue ang gisugyot nga single pole ordinance. Gikan sa nagtapok nga mga poste, mo'y magpabili na lang unya ang usa nga dominante nga poste. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino.
Ang gisugyot nga ordinansa nagtumong sa pagwagtang sa mga nagbitay og nagubot nga mga kable. Ubos sa proposed ordinance nga gi-author ni City Councilor Jimmy Lomapas, ang chairman sa Committee on Transportation, ang tanang utility companies kinahanglan mo gamit og usa ka poste gikan sa kasamtang nagtapok nga poste sa usa lang ka lokasyon. Ang dominanteng utility company nga nag-alagad sa labing daghang customer sa Dakbayan mao otorisado sa pagbutang sa poste. Gawas niini, mas batasan usab ang gitas-on gikan sa 16 feet ngadto na sa dili umuubos sa 18 feet. Sa wala pa na sa first reading kaganinang buntag, ni pahigayo na ang syudad o consultation sa tanang utility o telecommunication companies o uban pang ahensya bahin niini. Matud ni Hill Rituya, ang assistant department head sa team o chief of staff ti Lomapas, nga target nga ipatuman kini karong tuiga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipahugtan na sa mga nagdumala sa Cebu-Cordoba-Link Expressway ang pagbantay sa ubos nga bahin sa Taytayan. Gikabalakan mismo ni Sisilex Corporation General Manager Alan Alfon ang paglayat sa mga batanon sa barrier sa ubos nga bahin sa Taytayan. Nakawaan og video sa usa ka netizen niadtong weekend ang paglayat sa maong mga bata paingon sa dagat diya sa barangay Pasil ning Dakbayan sa Sugbo. Gipa-standby na ang mga sakop sa Sea Patrol ubos nga bahin sa Taytayan aron pagsiguro nga way bisan kinsa nga mo-standby sa barrier sa Third Bridge. Dugang pa ni Alfon nga dakong risgo sa kinabuhi ang kinsaman nga mag-standby sa barrier ilawom sa Sisilex Bridge. Mayor Junior Dahong Chan gikatakdang manumpa sa Malacañang karong Hunyo 5 isip Regional Peace and Order Council Chairman. Samtang nanumpa na karong adlaw ang bag-ong miyembro sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Pelerca. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan nga nadawat na ni adtong Biyernes sa Department of Interior and Local Government kun DILG ang kopya sa mga dokumento isip pagkatudlo kaniya nga bag-ong Regional Peace and Order Council Chairman sa Rehiyon 7. Tungod niini, nagpadala na og suwat ang mayor sa buhatan sa presidente aron sa iyang pagpanumpa karong Hunyo 5. Nagpaabot lang may confirmation para officially maka-out na ta, no? Maka-function na sa ta as chairperson. Samtang gibutyag sa mayor nga una niyang buhaton sa iyang paglingkod isip RPOC chairman, mao ang pagpatawag sa mga executives sa kanhi RPOC chairman aron sa formal nga pag-turnover sa mga dokumento. Sunod nga lakang sa mayor mao ang pagpatawag og meeting sa mga dagkong opisyal sa Rehiyon 7. Already communicate to the office of the DILG, no, to sit down the plans, and after that call for a meeting for all the mayors, governors, and the RDs of the PNP, AFP, no, para sa ato ang Peace and Order Council sa 7. Idugang sa mayor nga sa bag-ong tahas nga gihatag kaniya sa presidente, giangko niyang madugangan ang iyang mga responsibilidad apan matud niyang andam siyang mudawat niini aron mamintinar ang kahapsay sa rehiyon. Samtang sa laing bahin karong adlaw nanumpa na sa atubangan ni Mayor Chan si Arian Neil Marie Yap, kinsa gitudlo usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga bag-ong miyembro sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan. Si Yap mao'y muhulip sa posisyon sa nitaliwan niyang amahan nga si Councilor Nelson Yap. Si Mayor Chan og Yap dungan nga nakadawat og appointment gikan sa presidente ni adtong Mayo 20 pinaagi kini sa Presidential Communications official page. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mosunod, kapin 300 ka mga sospek sa managlaing krimen nasikop sa PRO7. Kanuguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pag Ginoo. pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, kapulisan sa Central Visayas nakasikop og kapin 300 ka mga suspek sa nagkadaiyang krimen atol sa duha ka adlaw nga dungang operasyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Kapin sa 300 ka mga suspitsado ang nagadagpan sa Police Regional Office 7 atol sa duha ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kun sa Cleo nga nagsugod sa alas 12:01 sa kadlawon sa Mayo 24 hangtod na sa alas 11:59 sa Mayo 26, 2024 sa kampanya sa illegal nga droga sa kapulisan sa Central Visayas sa kasikop og 27 ka mga drug personalities nga resulta sa makasakmit sa 1,089 gramos ka gituang shabu nga doon standard drug price nga 7,471,772. Nakasakmit usab sila 5,000 gramos nga pinaugang nga marijuana nga doon balor nga 600,000 pesos. Wala sa magpaulahi ang pagukod sa kapulisan batok sa illegal nga sugal. Di nakalusad sila 79 ka mga operations ug nakasikop sila og 156 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa 13,877 pesos isip sugal. Ngingusgan pa karon sa Piero 7 ang ilang kampanya batok loose firearms. Ilabi na nga nagkaduol na usab ang midterm election sunod tuig. Nakasikop ang kapulisan og 7 ka mga tao nga naghupot og armas nga wala lisensya atol sa ginusad nga 102 ka operations nga resulta sa pagkasakmit sa 99 ka mga armas. Samtang nakasikop usab ang kapulisan og 73 ka mga wanted persons nga doon mga pending warrant of arrest nga gi-issue ang korte o sa ani giilang nga most wanted person. Tungod ini gidayeg ni Police Brigadier General Antonio Averin, hepe sa Police Regional Office 7 ang iyang mga personnel subay sa walay hunong nga kampanya batok kriminalidad. Yang gisaad nga samtang nakaduol na ang midterm election, mas paugtan pa nila ang ilang pagukod sa mga kriminal. Arnold Bustamante, CCTV News. Nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Cebu Police Provincial Office ang high-value individual ug iyang live-in partner ni atong Biyernes sa gabi sa Santa Lucia Road, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Target sa maong operasyon si Joel Alforque alias Chulip ug nasikop ang iyang kaipon nga si Mary Adrian Acuña alias Mary Ann ug Michelle Fajardo Lariosa alias Mamsi. Nakuagikan kanila ang mga pinutos sa gituang shabu nga mutimbang sa 35 gramos, kalibre 45 nga armas ug duha ka bala niini. Sa gihimong monitoring, makabaligya ang mga dinakpan og 50 gramos matag semana. Kasong frustrated homicide ang atubangon sa pulis nga nakapusil sa lungsod sa Pamplona, Negros Oriental niadtong Biyernes sa hapon. Ang pulis giilang nga si Police Major Ricky Dakot-Dakot o kasamtangang na destino sa Regional Police Holding Admin Unit nga isip non-duty status. Giingon nga muritiro na sa sunod buwan si Dakot-Dakot nga maoy hinungdan nga na NDS na kini. Sa investigasyon sa kapulisan sa Pamplona, nasuta nga ang biktima nakainom o giingong nagpasingit kinig istorya sa police major o mihana pa kinig dunggab hinungdan nga giunhan sa pagpusil. Duha ka mga lalaki ang namatay human nadasmagan og sakyanan sa managlaing disgrasya niadtong Sabado. Sa Barangay Taluot, lungsod sa Argao, patay ang usa ka senior citizen nga tricycle driver human nadasmagan og SUV. Sa laing bahin, patay usab si Loni Tenoy Dejos, 28 anyos, human nadasmagan sa usa ka truck samtang nagmaneho sa motorsiklo sa Barangay Sabang, Sibonga, Lalawigan sa Sugbo. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Sibonga, ang biktima gikan sa Cebu City samtang ang driver sa truck gikan sa habagatang pa sa syudad sa Sugbo. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
be empowered and be informed. Caris, Philippines. Do national